So everyone is looking for that best family car. At isa ang Honda BRV sa pinakapopular na choices dito sa Pilipinas. At gaya ninyo, isa ako sa mga tumitingin ng maraming videos, ng maraming reviews para malaman kung ito ba talaga ay swak para sa aming pamilya. Pero sobrang dami, ito ay napaka-time consuming. Kaya ang ginawa natin ay kinuha natin ang pinakamahalagang facts para matulungan tayo sa pag-decide natin sa pag-purchase ng ating bagong family car. So hindi na natin pahabain at simulan na natin sa verdict. Yes. So ang Honda BRV ay solid choice in the compact SUV segment. It offers a stylish design, spacious interior, decent performance, at magagandang range of features that make it practical and versatile para sa everyday use. Now, ano nga ba ang pros and cons ng Honda BRV? Sa pros muna tayo. Number 1, spacious interior. Ang Honda BRV ay merong magandang legroom in all 3 rows. Versatile seating. Dahil sa configuration ng Honda BRV na nako-fold yung 3rd row, maganda ang versatility na ma-accommodate ang both passengers and cargo na kailangan. Practical design. Ang design ng BRV ay ine-emphasize yung practicality. Kung mapapansin ninyo, maganda yung storage space, user-friendly ang controls, thoughtful yung features na na-enhance yung overall driving experience. Good fuel efficiency. So ang BRV ay nagdi-deliver ng good fuel efficiency across its class. Smooth ride. Isang BRV na nag-o-offer ng comfortable ride quality na dahil sa magandang suspension na nag-absorb ng bumps sa roads at nai-ensure nito ang smooth and enjoyable driving experience. So meron nga lamang limited engine options ang BRV. So ito ay 1.5 gasoline engine. Next is interior quality. So while the BRV's interior is spacious and practical, may mga makikitang materials dito na naglalak in terms of quality compared sa competitors in the same segment. Infotainment system. So ang BRV ay equipped nga sa touchscreen infotainment system, pero medyo lacking ito in terms of features, responsiveness compared to more advanced system na makikita sa mga competitor. Next is the 3rd row space. Medyo cramped for adults on longer journeys and taller passengers ay mahihirapan dito for the headroom kasi medyo limited ang headroom. So yun na nga guys ang nakita naming pros and cons na nakatulong sa amin makapag-decide kung ito nga ba ang swak na vehicle or family car para sa amin. So I hope nakatulong din ito sa inyo. So follow, like, share, comment, and subscribe.